Okay, magandang araw po sa ating lahat. Happy Sunday sa ating mga subscriber ngayon na bagong pumasok sa ating YouTube channel. Marami po salamat sa iyong suporta sa ating mga kababayan na sumuporta po sa ating YouTube channel. So sa mga datihan ko po mga subscriber, sa inyo din maraming salamat. Alam nyo, yung pumasok ngayon sa akin na mga sumuporta sa akin, ulitin ko, maraming salamat. Dahil kayo po talaga, isa rin sa nag-inspired sa pagbablog ko dito. Kasi kung wala din naman kayo, sabi ko nga dito para akong tanga dito, nagsasalita. Pero nandyan kayo sumuporta sa akin, nagko-comment, nagla-like, nag-subscribe na. So saan ka pa? So, pwede makisuyo ulit na baka pwede pakisubscribe po ang ating YouTube channel. At kung po pwede, like na rin itong video na to at sulitin na pakishare itong video na to para sa doon sa iba hindi makadirect mapanood dito sa pamamagitan ng inyong pag-share, mapanood nila na ito yung reaction ko ngayon na itong nalalapit na rally, itong November ay medyo preparado na daw dito ang PNP. Pero preparado, sigun sa balita na napanood ko, may halong kaba. Dahil itong magrarally ngayon ay hindi natin alam kung sino talaga ang namumuno dito. Di kagaya nung nakaraang linggo na ang rally na yon ay sa palagay ko, ang mga pulis noon, ang city government, ang national government, hindi na bahala noon. Kasi alam naman natin kung sino ang namumuno noong rally noong nakarang linggo. Ay INC ho ang namumuno noon. So wala ikabahala. Ano ikabahala ba dito? Na itong INC naman, itong Iglesia ni Cristo, alam naman natin, pag anong sinabi nila dito, sige ganito ang gagawin namin sa rally. Walang placard, wala kalat namin, kami magligpit. Lahat yun, sila mismo ang gumawa, lahat yun tinupad nila. Pero itong rally na to ngayon, kabado ang mga PNP dito. Hindi kabado matanggal si Bongbong Marcos. Kabado sila dito dahil ibang grupo to. At ilang i-deploy nila dito, mas marami daw pulis. Nung nakaraan, titingnan, ako mismo ang magsabi, kahit di nilalagyan ng pulis yun eh. Ano ba katakot nila sa INC? Walang ano yun. Ang crowd pa nun, ilang libo. Nung unang araw pa lang, estimate? Nasa 400 to 500,000. Ganun, o 600. So, nung pangalawang araw daw, nasa mga 500,000. Pero grabe yun, ha? Pero ito ngayon, ilan ang estimate lang nito? Di ko na ma-sure kung ilang estimate lang dito. Pero mas marami yung nakaraan na crowd kasi luneta ba naman ang inuokupahan ng INC nun. So ito ngayon, ang okupahan nila nito, itong Liwasang Bonifacio. Yun yata yung gusto nilang pagralihan. So ito yung balita. Mas maraming pulis daw ang ide-deploy ng NCRPO sa malawakang kilos protesta ng iba't ibang grupo sa November 30 kumpara noong September 21. Wala mang namamonitor na security threat, hindi raw inaalis ng pulisya ang posibilidad na may sumubok na manggulo. At nakatutok si Von Aquino. Simula November 28, naka-full alert ang National Capital Region Police Office para sa malawakang kilos protesta ng iba't ibang grupo sa Bonifacio Day sa November 30. Handa na po ang NCRPO simula pa po nung matapos yung ating huling malaking aktibidad. Ang guidance po ng aming Regional Director, Police Major General Anthony Aberin ay klaro, preventive, responsive at syempre ang maximum tolerance para maging maayos ang lahat ng kilos protesta. Ayon sa NCRPO, may permit na rin ang mga organizer sa People Power Monument kung saan inaasahan ng mga organizer na hindi lalagpas sa 50,000 individual ang sasali. Tiyak daw na mas marami silang ide-deploy na pulis sa November 30 kumpara noong September 21 kung kailan nagkaroon ng gulo sa Mendiola.
Meron tayong CDM contingents, meron tayong negotiating team, meron tayong monitoring team, meron tayong lalo yung arresting team. So bumuo tayo ng separate na arresting team para dito sa ating mga magaganap na mga pagtitipon. Para maiwasan din ito, meron tayong mga CCTV na mga in-install para mas real-time yung monitoring po namin at agad-agad yung aming magiging responde. Sa ngayon, wala pang namomonitor na security threat ang NCRPO. Hindi po natin inaalis yun na posibleng merong sumubok, nagmanggulo. Meron po tayong mga civilian agents, personnel na nandyan na para siguruduhin na kung sakali man na may mamomonitor sila na hindi sila doon, kumbaga hindi sila belong dito sa grupong ito, ay agad-agad po ang magiging action namin. Nakahanda na rin ang ilang grupo tulad ng Isang Bayan. Sana hindi naman ito gamitin para manggulo sa ating bayan dahil at the end of the day, what we want is a constitutional and rule of law process and yun nga, ang gusto natin managot sila pero hindi naman anything na revolutionary or unconstitutional. Hindi kami papayag dyan. Ang grupong Makabayan naman, magtitipon umano sa Rizal Park. Ang buong range ng panawagan ng ating mamamayan, kaugnay ng lahat ng sangkot dapat managot at kailangan may pagbabago sa sistema. Doon pa lang sa mga gustong mag-rally, nakikita natin kung sino doon. Ito si Teddy Casino. Ano yan ang mga tao na yan, yung grupo na yan. Iba talaga yan. Kasi maliit pa lang ako. Wala pa akong kamuang-muang dito sa ganitong klaseng politika sa Pilipinas. Yung akbayan na yan na yung hilig nila na rally doon, protesta doon, basta yan sila ang nangunguna. At nagtaka ako na itong mga grupo na to ay hindi ko maintindihan kung sino talaga ang gustong presidente. Matinong presidente o presidenteng balasubas, ayaw nila. Sino ba talaga magiging presidente ang gusto nito? Na samantala ang grupo nila, wala naman pwede magiging presidente para suportaan nila. Itong grupo na to wala silang gustong suportaan. Basta ang kanila, ngak-ngak na lang ng ngak-ngak dyan. Tapos wala naman silang naiambag. Ang inaiambag lang nila dyan, pangungulit sa gusto nila. Itong flood control ngayon na nangyayari, saan? Basta patuloy lang sila nito na pananagutin daw yung dapat managot, makulong ang dapat makulong. Andun na nga nauna na nga itong INC doon sa rally sa Lunita noong nakaraang linggo. Pero itong ngayon, ang gobyerno natin ngayon, nakikinig na ba talaga? Tapos sigundaan ninyo ang rally. So dito natin ngayon makikita kung ano talaga ang arrangement nitong yung grupo na to na parating itong rally na to, i-compare natin doon sa nung unang rally. Sa ngayon pa lang ang PNP di nila alam kung ilan ang pulis na i-deploy. Marami daw. So di natin alam kung gaano karami. Kasi nga alam nila na itong rally na to, ang mga pupunta nito ay bardagulan ng gusto. Kaya ang mga pulis nito medyo may kaba. Kasi mantakin ba naman natin, imagine na natin, baka mamaya masingitan sila dito. Tapos sa Espanyol pa, kulpa nito etong mga pulis, pagkapasukan to sila ng nagsabotahe dyan. Like nung nakaraan. Hindi na ba? Ano bang doon nakaraan? ACE lang mga pulis noon. Ay INC yan Ano bang sa mga Iglesia ni Cristo? Wala naman dalayan ng mga placard. Ito ngayon, kumplito to. Kasi hindi natin alam kung sino talaga ang gusto nilang magiging presidente. Ayaw nila kay Marcos, ayaw nila kay Duterte, Di ko alam kung sino ipasok nila dyan. Si Leo D. Guzman. Ito isa pa to, si Leo D. Guzman. Puro na lang to siya against sa gobyerno. Pero nung kumandidato naman pagka-senador, hindi naman siya nananalo. Kaya, paano natin to suportaan itong grupo na to? Naalala ko nga itong mga grupo na to, ito si Lisa Massa, na inappoint din to ni dating Pangulong Duterte sa gobyerno. Pero hindi rin nagtagal Kasi nga,
nandyan ka na nga nakapwesto sa gobyerno, may gusto pa silang gawin na gusto nila, baliktad sila eh. Itong mga grupo na to, nakikita ko dito sa kanila, gusto na sila ang mag-control sa gobyerno. Ayaw nila ang gobyerno na sila ang makontrol dito. Baliktad to sila ha. Ito yung mga utak nila dito ay ang paninira lang talaga. Anay baga sa Pilipinas na maliit pa ako, ito na yun sila. Makikita natin to noon na sino-sino, si Sator Ocampo, sino pa yung mga may edad na active sila noon na hindi ko ma-imagine na ano ba talagang gusto nito. Wala na talaga silang isigaw kundi resign si ganito, ayaw na yung presidente ng ganito. Tapos Bongbong Marcos halimbawa mag-resign, ayaw naman nila sa vice presidente mag-take over. Sino bang dapat sundin sa batas? Na kapag ang presidente mawala, sino bang mag-take over? Vice presidente. Sa ayaw natin sa hindi. Ako halimbawa, ayaw ko tong vice presidente na to. Kung mawala ang presidente, sinong mag-take over na? Yan ang batas. Batas sundin. Kung batas ang sundin natin, wala tayong magawa niyan. Kasi, vice presidente naman talaga ang papalit sa presidente kapag naligwak yan dyan. O kaya matanggal o anong mangyari sa presidente. So, makikita, ang obserbasyon ko lang dito, ayaw nila kay Bongbong Marcos, ayaw nila kay BP Sara. So, sinong gusto lang ipalit? Sila mismo. Para magiging communist ang Pilipinas. Lalo tayong di magkaintindihan. Hindi. Republika nga tayo tapos palitan ng Communist Party. Nako. Buti ko kagaya sa China na communist ang doon. Pero okay naman ang kanilang panggobyerno. Sa Pilipinas nga nasubrahan tayo. Kasi dapat nga itong gagawin. Kaya lang ang daming ng twist ang nangyayari sa Pilipinas. Dapat ito yung tama, iti-twist ng balik-mali. Ang mali, yun daw ang tama. Ay nako. Di ko na maintindihan talaga. So tama lang talaga na ang mga tao ngayon maghayag na sa ating sentimiento. Kasi kung hindi tayo maghayag dito sa ating sentimiento, sino pa? Alangan naman maghayag tong mga makakaliwang grupo na ang kanilang gusto ay sirain ang gobyerno. Sirang-sira na nga ang gobyerno natin ngayon eh. Kung titingnan natin ng maigi ngayon ang ating paligid, sirang-sira ang gobyerno natin ngayon. Kasasabi ko lang na i-picture tayo sa iba't ibang bansa sa ating nangyari ngayon. At pasalamat tayo sa may ibang grupo dito na sobrang sobrang tumindig kung saan talaga tayo ngayon. Di kagaya ng ibang grupo na tumindig lang yan para sa sariling interest. Di kagaya sa ibang grupo, hindi sariling interest ang kanilang tinitindigan, kundi pangkalahatan. Yan na yung nakikita ko dito. Itong mga to, ito yung gobyerno ngayon, sila na mismo ang kabado dito. Paano nila i-handle to eh? Paano kung dadami pa to? Tapos ang mga nito, nakita naman ito noong unang rally kung gaano sila manggulo. Ang mahirap lang din dito kung isabotahin din sa mga pulis para sabihin na kayo kasi ang nito eh. Ng rally tapos kayo rin ang nanggugulo. Pwede rin na nga ganyan eh. So ito yung nangyari ngayon sa Pilipinas. Mayat-maya na lang rally. Rally ngayon, rally bukas, rally sunod linggo, rally sa sunod buwan, schedule na katatapos na ng rally. Ito na naman rally ulit. At hindi na to rally na na kapayapaan ang gusto dito. Panggugulo to eh. Sino ba yun? Teddy Casino, sino ba yung mga nakikita ko? May nakita pa ako kanina sila ni itong isang akbayan pa to. Na, congressman to siya. Na doon sila nag-ikot sa Ortigas. Yun? Sa Katoliko naman yun. Itong Katoliko. Nung panahon ng rally ng Iglesia ni Cristo, sumabay ba to? Hindi. Gusto nila, sila ang bida ngayong rally na to siguro. Itong Katoliko. Ako hindi ko pinagsabong tong Iglesia at saka Katoliko ha. Pero
inobserbahan ko lang ho kung sino talagang maganda sa ano dito, sa arrangement nila, sa kanilang plano, sa kanilang iglesia talaga. Ito ngayon no. Itong parating pa lang to, 21. 21 ano di, 30. Kailan ba? Kailan ang rally nito? 30. November 30. Parang ngarag na tong PNP. Dahil alam nila mahirap to i-control kasi iba to kapag sumugod. Walang pakialam tong mga to. Yung nakaraan, nung rally, Luneta. Sige, Luneta ang ano doon. May mga gustong gagawin ang INC na ito lang yung gusto namin. Natupad yun. Ito ngayon, kahit pa magsabi to na ito yung gusto ninyo, ito yung gusto namin. Magkabilang pa magkasundo to. Tingnan natin pagdating sa araw na to kung ano talaga ang mangyayari sa rally na to. Kung kagaya ba ng ka-peaceful nung nakaraan o magulo ito. Kasi sa ngayon kasi dapat talaga makinig na ang gobyerno. Kung sinong pakinggan dito dapat. Huwag naman itong rally na to na puro na lang din sigaw, puro na lang din ano-ano nitong gagawin pero sarili palang interes ang gusto. May silang itutulak dito. Ayaw nga nilang si Bongbong Marcos, ayaw nga nilang matanggal si Bongbong Marcos, ayaw nilang maupo si Sara Duterte. So ang gulo, di ba? Magulo ang sistema ngayon sa Pilipinas. Mayroong gusto itong negosyante na to ang ipasok, mayroong gusto ang Senate President. Kung saan ba tayo talaga pupunta ngayon? Ang batas natin sa Pilipinas, hindi na ba talaga dapat sundin? Ano ba talaga ang batas sa Pilipinas? Ba't ngayon itong nangyayari ngayon sa gobyerno na to parang hindi na sa batas, hindi na sumusunod? Basta ang importante, ang Vice Presidente ayaw itong paupuin kasi ayaw namin yan. Ayaw namin kay Bongbong Marcos. Pero resign si Bongbong Marcos, resign din ang Vice Presidente. Saan ba ngayon ang pinaka main topic ngayon? Itong gobyerno na to na hindi alam kung paano rindahan ang Pilipinas. Ito na nga, umalsa na nga ang mga tao. Nagsalita na nga, hindi lang isang tao, hindi lang dalawang tao, hindi lang 10. Libong-libong tao na ang nagsalita ngayon. At religious group na ang nagsalita ngayon. Di pa rin ito pakinggan, di pa rin baguhin ng gobyerno natin ngayon kung ano ba talaga ang nakakabuti sa ating lahat. Hindi naman tayo pwedeng titigil dito magsalita kasi may pakialam tayo dito, kapwa tayo Pilipino Sinong gustong dito? Sinong gustong mangingialam? Ibang bansa. Tayo Pilipinas, ating bansa to Tayo mismo ang makialam. Kasi Pilipino tayo Hindi naman tayo pwede na titingnan mo lang tong bansa natin ngayon kasi sabi ko, dapang-dapa na. Nagsalita na ang dami-dami nagsalita na hindi lang sa Luzon ang nagsalita nito, hindi lang sa Visayas, hindi lang sa buong Pilipinas, buong mundo na ang nagsalita nito. So yan ang klaro talaga na dapat makinig na ang gobyerno nito. So comparison to sa rally na to nung nakaraan at sa ito ngayon, mas mahirap to. Sarili ko lang to Hindi ko na sinisiraan itong nagrarally ngayon. Mas mahirap to. Kasi kita naman natin sino ang nandiyan. Pustahan pa na mas magulo to.